Looks like I blocked you in. Expecting rain? You can never be too prepared. That's okay. I can go around. Richard. Why do you keep calling me that? As your most... Nagsisimula ang pelikula sa eksenang si Iris ay nakahiga sa kama, gising at nakatitig sa kisame. Ilang araw na siyang hindi nakakatulog, nilamon ng matinding dalamhati, at nasa rurok na ng kanyang emosyonal na paghihirap. Bumaba siya ng hagdan, kinuha ang susi ng kotse, isang maliit na patalim, at isang laruan na bangka. Nagmaneho siya sa paliko-likong daan sa bundok at nakarating sa isang liblib na hiking trail, ang lugar kung saan namatay ang kanyang anak sa isang trahedya. Nangyari ito habang siya at ang kanyang asawa ay hindi nakatingin. Hindi tulad ng kanyang asawa na tila nakapagpatuloy na, si Iris ay naipit sa isang walang katapusang siklo ng pagsisisi at kalungkutan, araw-araw na sinisisi ang sarili. Sa tuktok ng bundok, tumayo siya sa harap ng maliit na dambana na itinayo niya para kay Motto. Maingat niyang inilagay ang laruan na bangka sa tabi ng mga kupas na bulaklak. Pagkatapos, ginamit niya ang patalim upang ukitin ang mga inisyal sa balat ng puno. Lumapit siya sa gilid ng bangin, iniisip ang hindi dapat isipin. Bigla, may narinig siyang tinig. Nakilala ni Iris si Richard. Sa tabi niya, isang magandang araw. Huwag mo akong pansinin, sabi niya. Aalis na rin ako maya-maya. Nakita ko ang alaala doon sa likod. Hindi ko gustong pag-usapan yan, sagot ni Iris. Ako si Richard, at ikaw. Napansin niyang nag-aalangan si Iris. Nagpapakaba ka talaga sa akin. Alam kong gusto mong mapag-isa, patuloy ni Richard. Hindi mo kailangang ikwento sa akin ang buhay mo. Hindi ko rin kailangang sabihin sa'yo na huwag nang masaktan, alam kong hindi ganoon kadali. Tandang-tanda ko noong nasa grad school pa ako, may isang napakagandang integra ako. Isang linggo bago ang graduation, na total wreck ko yun. Sandaling tumigil siya bago nagpatuloy. Ang pinakamasakit, bago mangyari yun, nag-aaway pa kami ni Chloe. Pasensya na, dagdag niya. Pero yun lang naman ang sinasabi ng lahat noon. Kahit sino ang bumisita, ang tanging nasasabi nila ay, pasensya na. Kaya ngayon, hindi ko na lang sinasabi. Binanggit ni Richard ang pagkawala ng isang taong mahal niya, isang kasintahang namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Nakikinig si Iris. Unti-unti, ibinababa niya ang kanyang depensa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang munting alab ng koneksyon. Sa wakas, nagkalakas loob si Iris na magsalita. Ikinwento niya si Motto. Ang sandaling lumingon siya. Ang sandaling nahulog si Motto sa bangin. Nakinig si Richard, hindi nanghuhusga, hindi umuupo para magbigay ng sagot, kundi para lang makinig. Hindi siya humahatol o sinusubukang kumbinsihin si Iris na umatras. Sa halip, simpleng binanggit niya kung gaano kaganda ang araw. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sapat na iyon para mahaila siya palayo sa gilid ng bangin. Magkasabay silang naglakad pabalik sa parking lot. Doon, may napansin si Iris na kakaiba, ang sasakyan ni Richard ay nakaparada ng masyadong malapit sa kanya, kahit na maraming bakanteng espasyo. Mukhang nakaharang ang sasakyan ko, sabi ni Richard. Inaasahan kong uulan. Hindi mo masasabi kung kailan mo kakailanganin ang proteksyon. Tanong ni Iris sa kanyang sarili bakit siya patuloy na lumalapit sa akin. Nang pindutin niya ang isang button, biglang lumabas ang isang taser. Nagising si Iris sa isang matinding pagkagulat, unti-unting bumabalik ang ulirat. Ngunit nang tuluyan siyang magkamalay, sumiklab ang takot, nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa likod ng sasakyan ni Richard. Sayang lang ang smartwatch mo, malamig na sabi ni Richard. Walang signal dito. Wala rin siyang telepono, naiwan niya iyon sa bahay. Ngayon, malinaw na hindi Richard ang totoong pangalan ng lalaking ito. Ginawa na niya ito dati. At ngayon, si Iris ang pinakabagong bahagi ng kanyang baluktot na laro. Ngunit may isang bagay na hindi niya napansin. Hindi niya na-check si Iris. Naramdaman ni Iris ang hawakan ng kanyang maliit na pocket knife sa loob ng kanyang bulsa. Sinubukan niyang bumili ng oras sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Richard. Please, huwag mong gawin to. Mali ito, pakiusap niya, pilit na pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Sinubukan niyang kumawala, napangisi si Richard. Dinala kita rito para sa isang bagay. Sabihin mo sa akin, tungkol kay Chloe. Maganda ba siya? Tanong ni Iris, sinusubukang ilihis ang usapan. Napatingin si Richard sa kanya, tila nag-aalangan. Pinapaalala mo siya sa akin. Alam ko ang ginagawa mo, dagdag niya. Sinusubukan mo akong palabnawin. Hindi ikaw ang una. May maliit akong lugar sa kagubatan, bulong ni Richard. Ano sa tingin mo ang mangyayari pagdating natin doon? Anong gagawin mo sa akin? Nang makawala si Iris, agad niyang inatake si Richard gamit ang kutsilyo.
Mabilis na nakaiwas ito. Dahil sa matinding tensyon, nabangga ang sasakyan nila sa puno. Sinusubukang buksan ni Iris ang pinto ng sasakyan nang bigla siyang ablutin ni Richard. Nahawakan ni Iris ang seatbelt ng sasakyan, kaya ginamit niya ito at itinali sa leeg ni Richard. Agad naman itong nakawala. Habang tumatakbo si Iris palayo, narinig niya ang boses ni Richard sa likuran niya. Nahuli na kita, aniya. Yung amoy sa sasakyan. Relaxant yun, idinisenyo para patigilin ang nervous system mo. Tumigil saglit si Iris, napansing nanghihina ang kanyang mga binti. Sa loob ng 1 oras, babagsak ang katawan mo. Nagsisimula ng umepekto ang relaxant. Sapat lang ang siwang upang maitago siya, kahit sandali. Sandaling lumitaw ang pag-asa sa puso ni Iris, pero biglang naramdaman niya ang maliliit na gumagapang sa kanyang balat. Langgam. Dumagsa sila sa kanyang mga braso at mukha, kinikiliti at kinakagat siya. Isang maliit na daing ang nakawala sa kanyang bibig. Napalingon si Richard. Saglit na katahimikan, tapos, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang desperadong hakbang, hinayla ni Iris ang sarili palabas ng lungga at gumapang papunta sa pinakamalapit na ilog. Malakas ang agos, walang kasiguruhan, pero ito lang ang natitirang daan palayo kay Richard. Hinayaan niyang dalhin siya ng tubig. Mula sa pampang, pinanood siya ni Richard, ang tingin niya'y puno ng galit. Hinampas ng ilog si Iris kung saan-saan, parang basahang laruan. Paulit-ulit siyang lumulubog, hinahabol ang hininga sa gitna ng nagyayelong tubig. Sa huling pagsusumikap, naabot niya ang isang nakausling puno sa gilid ng pampang. Mahigpit niyang hinawakan ito, pilit na hinihila ang sarili papunta sa lupa. Hingal, pagod, halos hindi na siya makahinga. At saka tumunog ang kanyang relo. Isang mahinang beep, hudyat ng natapos na countdown. Sa isang iglap, tuluyang nanigas ang kanyang katawan. Hindi na niya may galaw kahit isang daliri. Doon niya narinig ang mahinang ugong. Isang lawnmower, palapit, hanggang sa lumitaw ang isang matandang lalaki, si William. Mabilis siyang lumapit kay Iris, iniangat ang kamay upang suriin ang kanyang pulso. Iris hindi makagalaw, hindi makapagsalita, pero naririnig niya, nakikita niya, lahat. Nakikita at naririnig pa rin ni Iris ang lahat. Napansin ni William ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga mata, isang mabilis na pagkurap, senyales na naririnig at nauunawaan niya ito. Dahan-dahan, binuhat ni William si Iris at inilagay siya sa isang lumang wheelbarrow. Pagkatapos, itinulak niya ito papasok sa kanyang maliit at magulong kusina. Habang inaabot niya ang telepono para tawagan ang pulis, isang malakas na katok ang palm unit sa katahimikan. Napalaki ang mga mata ni Iris sa matinding takot. Mabilis siyang kumurap ng sunod-sunod, isang desperadong babala. Nagtaka si William, pero agad niyang naunawaan. Mabilis niyang itinago si Iris sa likod ng sofa bago binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Richard. Mukhang sugatan, pagod, nanghihina. Pasensya na, sir, aniya, tila hirap magsalita. Naaksidente ako sa daan. Tumigil siya sandali bago dagdagan ang kasinungalingan. Ako si Richard, asawa ni Iris. Mabilis ang kwento niya, may sinasabi tungkol sa isang mental breakdown ni Iris, na tumakbo raw ito palabas ng bahay sa gitna ng kanyang delusyon. Nawala ang telepono ko sa aksidente. Aniya, nagmamakaawa. Pwede bang makigamit ng sa inyo? Nag-aalangan si William pero tumango. Sige, sandali lang. Kukunin ko. Paglingon niya, nagulat siya. Si Richard, nasa loob na ng bahay. Hindi niya namalayan kung kailan ito pumasok. Naglilibot na ang mga mata nito, mabilis na iniinspeksyon ang bawat sulok ng silid. Naghahanap, may kakaiba. Naningkit ang mga mata ni William. Dapat doon ka muna sa labas, mariin niyang sabi. Pero tumanggi si Richard. Nanigas ang panga ni William. Kung hindi ka lalabas, tatawagan ko ang 911. Biglang nagiba ang tono ni Richard. Mula sa pagiging mapilit, ngayoy parang sirang loob na asawa. Nanginginig ang kanyang boses habang ikinukwento ang kanyang nasirang pagsasama kay Iris. Si William, na ilang beses ding nakaranas ng ganitong sakit sa kanyang yumaong asawa, saglit na natigilan. Nag-alinlangan. Halos masabi na niya kung saan niya itinago si Iris. Pero biglang tumunog ang telepono ni Richard. Nag-freeze si William. Sabi mo nawawala ang telepono mo. Pilit nang umiti si Richard. Medyo lutang pa ako. Ano bang gusto mong sabihin? Walang sagot si William. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Richard. Sige nga, William, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi natinag si William. Ikaw, palagi ka bang nag-grade ng mabibigat na gamit sa kusina? Saglit na katahimikan. Tapos, bahagyang ngumiti si William, pero malamig ang tono. Kung sinabi mo lang agad, sana'y pinaalis na kita. Kalimutan na natin tong nangyari. Matalim na ngumiti si Richard. Nasaan siya? Sa shed, sagot ni William, hindi natinag. Kailangan kong alisin ang wheelbarrow para magkaroon ng espasyo. Nanlisik ang mga mata ni Richard. Totoo, ngumiti si William, pero inabot ang telepono.
Akala mo natatakot ako sa'yo. May isang lalaking nasa bahay ko, at sigurado akong may masama siyang balak. Hindi sila aabot sa oras. Papatahimikin na kita, malamig na sabi ni Richard. Sige, tapusin mo ako, sagot ni William, hindi natinag. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap ng asawa mo para maturuan kang kontrolin ang galit mo. Tiyak magdudulot na naman yun ng isa pang atake sa puso sa kanya. Namula ang mukha ni Richard sa galit. Isara mo ang bibig mo. At sa isang iglap, tinapos niya ang laban. Bumagsak si William. Wala ng buhay. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Richard ang susunod na hakbang. Binuhusan niya ng gasolina ang sahig ng bahay, sinigurong walang matitirang ebidensya. Ang mga pulis ay paparating, wala na siyang oras. Tiningnan niya ang paligid sa huling pagkakataon. Pero may hindi niya napansin. Si Iris, nakahandusay sa likod ng sofa. Nang masindihan niya ang posporo, sumiklab ang apoy. Sinimulan nitong lamunin ang bahay habang si Richard ay naglakad papalayo. Wala nang pagpipilian si Iris. Sa huling hibla ng kanyang lakas, inabot niya ang mga blinds at marahang iniurong. Isang senyales, nakikiusap siya kay Richard. Kahit sa kabila ng impyernong pinagdaanan niya, desperado siyang mabuhay. Saglit na nag-alinlangan si Richard. Pero sa huli, bumalik siya. Ilang minuto ang lumipas, nagmamaneho na si Richard gamit ang truck ni William. Sa tabi niya, nakasandal si Iris, mahina, pero buhay. Pinisil ni Richard ang kanyang braso. Naperi si Iris sa sakit. Isang maliit na sigaw ang lumabas mula sa kanya. Ngumisi si Richard. Mukhang bumabalik ka na. At saka biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Lizzie, ang kanyang asawa, kasama ang anak nilang si Olivia. May tuloy ang plano, isang malakas na tunog ang palm unit sa katahimikan, isang alerto mula sa kanyang telepono. Wala siyang ideya na sa gasolinahan pa lang, may tumawag na sa 911. Habang papalayo ang sasakyan, hindi mapakali. Ang babae at ang kanyang anak. Agad niyang dinukot ang kanyang telepono. Tumawag siya sa 911. May babaeng nasa loob ng sasakyang yun, mukhang nasa panganib siya. Samantala, dumating na sila sa lugar kung saan nasira ang sasakyan ni Richard. Bumaba ito at kinuha ang mga gamit, zip ties, isang hiringgilyang puno ng gamot na pampamanhid, at inilapag ang mga ito sa dashboard. Plano niyang hatakin ang kanyang nasirang sasakyan gamit ang truck ni William. Pero hindi niya alam, may paparating na. Isang police cruiser ang dumating, huminto sa harap ng truck. Nakatanggap kami ng tawag tungkol sa sasakyan na to. Siguro isang pagkakamali, sabi ng pulis. Nag-angat ng kilay ang pulis. Kailangan kong tiyakin na responsive siya. Sumagot si Richard, ang asawa ko, lasing. Sa oras na to, sagot ni Richard, hinawakan ng kanyang ulo, kunwari magulo. Kung hindi kayo pareho ng sinasakyan, anong nangyari? Tanong ng pulis, medyo naguguluhan. Sinubukan ni Richard na magpanggap. Nasa malungkot na sitwasyon kami. Nawalan kami ng anak, ang aming magandang anak, nahulog siya mula sa taas. Hindi siya tinignan ni Iris. Dumaan ang ilang segundo bago nagtanong ang pulis. Ma'am, kailangang ipaliwanag mo kung ano ang nangyari dito. Bago pa man makuha ng pulis ang lahat ng detalye, humanap si Richard ng kagamitan para tapusin ang pulis. Nang humarap ito, hinampas siya ni Richard sa ulo, gamit ang bakal na pedal. At ang katawan nito isinakay sa cruiser at mabilis na inilagay sa loob. Pagkatapos, nilagyan niya ng gasolina at sinindihan ang sasakyan. Habang umuusok ang kotse, nagpatuloy sila sa kanilang taksil na plano, iniwan ang lahat ng nakatingin sa nasusunog na sasakyan. Naisip ni Richard ang mga aksyon niya. Hindi ito nakasama sa plano niya. Lagi siyang maingat. Ngunit dahil nakalimutan niyang silipin ang bulsa ni Iris, lumabag na siya sa sarili niyang mga patakaran. Abala ang isip niya kaya hindi niya napansin na nawawala ang hiringgilya sa dashboard. Sinubukan muling i-distract ni Iris si Richard sa pamamagitan ng usapan. Tinanong siya tungkol sa kanyang yumaong kasintahan na si Chloe, at gumana ito. Dahan-daang nagsimula siyang magbukas, nagsalita tungkol sa pagkawala ni Chloe. Inamin niyang hindi iyon ang dahilan kung bakit siya naging halimaw. Ang talam ng malinaw na pagtingin na naranasan niya habang pinagmamasdan ang huling hininga ni Chloe. Ang huling hininga ni Chloe, iyon ang aking kaliwanagan, sabi ni Richard, tila malalim ang iniisip. Sa buong buhay ko, pakiramdam ko'y malayo ako sa lahat. Hanggang sa mga sandaling iyon, matapos ang aksidente, ramdam ko pa ang anggulo ng leeg niya. Nakita ko ang bawat huling hininga niya. Sa oras na yun, ramdam ko'y konektado ako sa kanya. Binuhay ko ang sandaling iyon, paulit-ulit. Parang gumana ang diskarte ni Iris, pero nang banggitin niya ang anak ni Richard, si Olivia, ang lahat ay nagbago. Ipinagbigay alam niya kay Richard na maaaring sirain ng mga ginagawa niya ang kanyang pamilya.
Doon na napansin ni Richard na hindi na lang siya isang biktima. Isa na siyang saksi, at higit pa, isa siyang saksi na nakakaalam ng sobra. Dahil dito, agad niyang binago ang direksyon ng sasakyan at tinahak ang daan patungo sa isang liblib na lugar sa tabing dagat. Plano ni Richard na tapusin na ang buhay ni Iris, ngunit sa huling sandali, nagkaroon si Iris ng pagkakataon. Ginamit niya ang hiringilya at tinusok ito sa kanyang hita. Habang bumabalik ang iyong mga kalamnan, magiging magulo ka, mga maliit na pagsabog ng lakas na hindi kayang suportahan ng katawan mo, sabi ni Iris, na may galit sa kanyang mata. Ang gusto mo, masawi. Pero ang katotohanan, walang tadhana, walang Diyos, ikaw lang, isang malungkot na tao na walang pangalan. Galit ka. Oo, kasi gusto mong pumaslang at paglaruan ang mga biktima mo. Sumagot si Richard, hindi kayang itago ang aking galit at paghihirap. Gusto ko ng masawi, ngunit bago pa man magpatuloy, niyapos ni Richard si Iris, pinagbawalan siyang kumilos, at itinulak siya sa isang maliit na bangka. Habang si Richard ay naghahanda na tapusin si Iris, umiyak siya sa unang pagkakataon simula nang nasawi si ang anak niyang si Chloe. Nakaramdam si Richard ng isang twisted na pagmamataas. Bago tuluyang mawala ang lahat, humiling si Iris ng isang huling pabor. Pwede mo bang kalagan ang pagkakatali ko bago mo ako tapusin? Pumayag si Richard, nang lumapit ito. Bigla na lang isinaksak ni Iris ang hawak niyang kutsilyo, at tumagos ito sa kanyang leeg. Paghugot niya ng isang kutsilyo, nagtangka itong barilin si Iris, ngunit gumalaw-galaw si Iris sa bangka, dahilan para mahulog ito. Agad naman itong naka-recover at binalak gantihan si Iris. Nagmadaling gumapang si Iris para kunin ang baril, at pagkuha niya nito, agad niya itong pinaputokan ng 5 hiwa-hiwalay na bala. Pati ang sasakyan nilang bangka ay tinamaan sa putok ng baril. Sa paglubog ng bangka, nawala na ang epekto ng gamot sa kanyang katawan. Naigagalaw na niya ang kanyang katawan, ngunit mahina pa ito. Lumangoy siya papalapit sa dalampasigan at nakaligtas. At dito nagtatapos ang kwento. I-like at mag-subscribe sa aking channel para maging updated kayo sa iba pang mga video. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pagtangkilik.